So, hello everyone. Welcome to Jack Jess Live. So, ayun nga at ngayon ay gabi na dito sa India. Natutulog na sila. At ako ay magpo-voice over. So, sa araw na ito ay pupunta kaming simbahan dahil Christmas ito. Iba kasi dito sa India, sa pamilya dito sa India, kapag ka Christmas ay talagang pupunta sila sa simbahan, sa umaga, sa gabi. Talagang doon nila sineselebrate ang birthday ni Papa Jesus. So, ibang-iba talaga dito. Napaka swerte dahil nga, napakabait. So, ito pumunta rin kami dito sa kagabihan. May contest, Caroline contest. Parang sa Pilipinas lang na may pa-contest. So, ganyan. So, nakakapunta pa rin ako kahit na may anak na kami. Dahil nga itong biyanan ko ay siya talaga ang nagbabantay sa anak namin kapag gusto namin gumagala. So, talagang hindi siya ganun na sabihin na huwag kayong pumunta doon dahil nga may anak na kayo. Sabihin lang niya, okay, punta kayo, pero isipin niyo lang na may anak na kayo, huwag kayong masyadong magtagal. So, ganyan siya, talagang babantayan niya yung anak namin dahil parang tinuturing na rin niya yung apo niya na kanyang anak. Prepare lang ako ng gatas, magpapump lang ako ng gatas para kapag umiyak si baby ay may maibigay siyang gatas. So, ito na nga, late na kami nakapunta dito. So, kahit na late, ay ang saya pa rin. Iba kasi kapag nasa ibang bansa ka kasi kapag nakapunta ka sa labas ay parang feeling mo ay ang sarap sa pakiramdam dahil nakalabas-labas ka. So, yung ganyan. So, late na kami dahil nga maraming gawain sa bahay. Pero, may time pa rin gumala. So, yun nga. So, ito siya. Ito sila. At saka, iba kasi sila dito. So, dito sa simbahan, talagang sila, kapag pumunta kami dito, nagsisimba kami, ay talagang binibiso-biso nila ako na yung maglamano kayo ng kamay, yung ganyan. At saka yung iba, hinahawakan pang aking mukha. Kasi nga, hindi ako Indian. So, talagang dito ko naranasan sa India ang napakaraming bumiso. Lalamano-lamano sa akin. Ano ba yan sa Tagalog yung maglamano? And then, napakalamig dito, kaya ganyan yung suot namin. Dahil dito sa India, kapag taglamig, talagang napakalamig. At saka kapag naman, tag-init, ayan ako, sobrang init. So, yun nga, yung experience ko dito sa India. So, wala naman akong, dito, ito yung pinakagusto ko. Dahil parang, nag-a-act sila na parang, si Baby Jesus yung ganyan. So, gustong-gusto ko to. Feeling ko talaga, nasa Pilipinas lang ako. Yung ganyan. Kasi nga, napakasaya talaga kapag nafe-feel mo na hindi ka na-homesick ba. Dahil parang nakikita mo lang ang iyong bansa dito sa India. Alam mo ba dito rin sa India, kapag Christmas at saka New Year, ay talagang kapag yung lahat ng mga membro ng simbahan, yung lahat ng nagsisimba, ay talagang bibigyan lang ng libreng pagkain. Napakaraming nagsisimba, pero yun, libreng pagkain yan, libreng hapunan, at saka may pa-cake din sila, yung ganyan. So, ito na nga, may sila, may laro sila dito. Chair dance. So, ibang chair dance na dito kay napakataas ng mga upuan. Sa atin kasi sa Pilipinas, kadalasan ay circle kapag chair dance. So, ito mga lalaki muna. So, ako rin, sasali din ako mamaya. Sasali ko yun ang naka-black in. So, ako yan. So, nakikisali rin ako. Sabi nga ni Pastor, ay masaya sila kasi nga nakikijoin ako kahit nga hindi naman ako Indian. So, hindi tayo magkikiji-kiji sa ibang bansa. Kung ano ang kanilang naranasan ay ano ang kanilang mga ginagawa. So, makikisabay tayo. Hindi tayo
makikiji ba. Dahil nga, dayuhan tayo dito. So, kung ano ang kanilang mga ginagawa ay join tayo. So, yun nga. Pero talo ako dito. Napakataas ba naman ng upuan? Gusto ko sana mag-overtake. So, hindi ko ginawa. Baka sabihin nila, ay napaka-aggressive naman ang babae niya. Charot. So, yun nga. Nagkikijoin lang ako. Nakasandal pa ako. Charot lang. So, yung ganyan. So, just for fun, para ma-enjoy mo yung gabi ng iyong paggala-gala. So, yan. Takbo day. Tumakbo ka day. Walang overtake dito. So, kapag wala ng upuan, so talagang matatalo ka. Pero yung sa next na laro, ay sa next na game, yung mga lalaki nag-overtakean sila. Yung ganyan. So, napakasaya ko dito. Parang feeling ko ay parang sa amin lang din tong laro na ito. Ang kaibahan lang ay yung form ng upuan. Straight, hindi circle. At saka yung pananamit nila dito ay ganyan. Nakadress, nakaligings pa, at saka may scarf pa. Yung ganyan. So, yun yung naranasan nila. At saka yung asawa ko ay kung ano ang gusto kong susuotin ay sinusuportahan niya ko. Gusto ko ng ganyan yung suotin ko. So, sinusuportahan niya ako. At saka, iba kasi yung asawa ko kapag ayaw niya ang aking porma, ay talagang sasabihin niya, mag-ano ka doon, mag-change ka ng damit. Kapag hindi ka nag-change, ay hindi tayo aalis. So, yung ganyan, parang hindi talaga niya ako pinapabayaan na magpumukha kang losyang. So, hindi siya ganyan. Binibilhan niya ako ng damit na gusto ko. Para maging gusto ko rin yun kasi nga kasi yung aura natin kapag tayo ay nag-asawa. Iba talaga kapag supportive ang ating husband. Magiging tayo, parang presentable ka pa rin kahit may anak ka na. Pero kapag kayong asawa mo ay walang pakialam sa'yo, ay talagang magiging pangit tayo. Hindi ko naman sinabing maganda ako, pero mas maging tayo ba, losyang tayo kapag hindi tayo sinusuportahan ng ating asawa. So, okay lang naman sa bahay kapag yung attire natin ay hindi ganoon kaganda kasi nga nasa bahay lang tayo. Pero kapag kasi umaalis kami ay talagang iisipin niya, sabi niya sa akin, ano yung susuotin mo ngayon? Yung ganyan, tinatanong niya ako kung ano ang aking susuotin. Kahit siya simple lang, pero ako talaga yung pinaprioritize niya kung ano ba daw yung susuotin ko. So, ito na nga. Ito yung kainan. So, nagpe-prepare sila para sa mga tao. At saka dito sa India, hindi ka mag-worry kung maliit lang ang lamesa or upuan. Dahil nakasanayan nila dito na okay lang sa kanila ang nakatayo. Kukuha ka lang ng plato, mga pagkain. Din tayo, din kain. So, napakasimple lang. Hindi nasasakit yung ulo mo na mag-prepare ng napakaraming lamesa. Dahil nga, magtayo lang. Tatayo ka lang dyan, then kain. Then tapos na. Walang arte-arte. Oh, ito, napaka-sarap nito. Ito ay tinatawag na chicken Manchurian. Ang sarap nito. Nakailang ulit nga ako nito. Then sabi ko sa asawa ko, ay, ang sarap. Kumuha ka pa. Kasi nga, ang sarap-sarap. So, ito na nga. Nakipila na rin ako. Sama yung mga bata. Para rin akong bata. Kasi nga, ang sarap. So, pero, pwede kang kumuha ng paulit-ulit dahil nga, naman yan, para sa mga tao naman yan na pumupunta dyan. So, nakailang ulit ako nito. Yung asawa ko, sabi ko, kumuha ka na rin. Kasi ayoko nang bumalik. Kasi nga, baka sabi nila, ay, ano ba yung babae niyan? Paulit-ulit. Pero talagang ulit-ulit talaga akong kumuha kasi nga, ang sarap. So, ito yung friends ng aking asawa. Yung iba lang nga, nakatayo lang. So, no problem.